Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Mga kapatid, ako si Chicky Verhel, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa Totoo at live din po tayo syempre sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, eto, kami ay napapanood sa Channel 19. Hindi na masyadong secret yan, no? Kasi fairly new, pero marami na rin nakakaalam. Channel 19 po sa Signal TV. Tuwing Miyerkules, usapang politika po tayo, mga kapatid. At ang atin pong tututukan ngayong araw ay ang party list system. Naiintindihan nyo ba yon? Sa paparating na 2025 midterm elections, halos 200 po ang grupong gustong makakuha ng upuan sa Kongreso, no? Bukod sa mga kilala na at bagong party lists, mapapansin natin na napasok na rin ito ng ilang political families at maging influencers. Sa unang bahagi ng ating programa, mga kapatid, alamin natin ang pinagmulan ng, actually, wag muna yan. Dun muna tayo sa Think Ka Muna campaign natin. Siguro ay naririnig nyo na itong salitang ito, no? Nalikha namin dito sa aming, sa aming organization, Think Ka Muna. So, yan muna, Think Ka Muna tayo. Tapos mamaya, alamin natin ang pinagmulan ng party list, qualifications, at syempre yung proseso para pumanalo. Titimbangin po natin, no? Kung may nangyayari na nga bang pang-aabuso at dapat na bang baguhin itong sistema ng party list. Tutok na, mga kapatid, dahil sagot ko kayo sa usaping politika. O eto, ang ating question of the day. Ano ang basehan mo sa pagpili ng party list? O kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream, mga kapatid, ha? At dahil Burr months na, may maaga kaming pamasko para sa inyo. Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamaganda at malaman na komento. Kaya pag-isipan nyo po yan, 500 pesos din po yan. Sagutin ang question of the day at i-share ang ating live stream po. Take note lang din, dapat nakapublic ang inyong pag-share dito nga po sa Facebook, no? Okay, gaya ng sinabi ko po kanina, no, bago natin pag-usapan ang party list system na yan, bago natin intindihin yan at talagang i-digest, tututukan muna natin itong Think Ka Muna Pilipinas campaign ng Media Quest dito sa ating organization, no? Live dito sa studio, si Attorney Charles Lejano. Siya po ang Corporate Affairs and Communications Head ng Media Quest. Magandang hapon, classmate! Magandang hapon ulit, classmate. It's nice to be back here at the studio. It's nice to see your pretty face again, classmate. Yes, and nice thanks for inviting me here. Nice to be with you. Thank you for gracing us with your presence this afternoon. Konting panahon lang, pero at least magkasama tayo. Oo nga. It's like the old days, no? Yes. Attorney, itong Think Ka Muna campaign na ito, tell us about it. Kasi baka meron pang mga first-timers lang na, ano yan? Parang first time ko narinig yung Think Ka Muna na word na yan. Tell us about it. Okay, so itong Think Ka Muna Pilipinas, Chicky, bago lang yan, no? Bago lang na-launch dito sa ating Media Quest group of companies. When we say Media Quest, of course, alam nating lahat. Nandiyan ang Signal, TV5, Radyo 5, and Philippine Star, Business World. Marami tayong na kakausap ng mga tao everyday. Marami nakakakita sa atin, no? So itong Think Ka Muna, nagsimula yan sa totoo lang, no? Ang brainchild nitong Think Ka Muna Pilipinas ay none other than Mr. Mon Isberto, my mentor. Shout out. Hello, Sir Mon. RRI. Nagpapahinga sa bahay ngayon si RRI. IT yan eh. Magandang hapon, RRI. So, siya ang visionary behind this Think Ka Muna Pilipinas. And kaya naman tayo may ganito, Chicky, ay dahil ang gulo-gulo na ng mga pwede nating pagkuhanan ng impormasyon online. Diba? Totoo yan. So, meron tayong, noong panahon natin, Chicky, di ba? Kunwari, manonood kang TV. Kunwari, nood kang Frontline Pilipinas, for example. Yun yung totoo. Makukuha mo doon yung katotohanan, makakaasa ka na meron ka makukuhang balita, impormasyon na totoo. Pero sa ngayon, nagbabago na yung landscape, yung media landscape. Ang mga tao, hindi lang sila nakakapanood ng news sa TV. Most of the time, ang pinagkukuhanan nila ng balita ay etong
mahiwagang cellphone, ano? TikTok. Oo. Facebook, etc. At mabilis pa sa alas 4 Oo. ang pagkalat ng fake news. Okay? So kaya tayo merong Think Ka Muna Pilipinas ay para matulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng tinatawag na critical thinking skills. Oo, mga kapatid, tandaan niyo po yung sinasabi ni Attorney Charles Lejano na critical thinking skills. We'll dive deeper into that mamaya. Critical thinking skills. Sige, go ahead so po, nabuo Charles. ito based on the guidance of Mr. Mones Berto, and this is brought about by the complicated media landscape that we find ourselves in. Chiki, yung mga magulang natin, yan, for example, my mom, for example, no, yung mga Viber group ng mga senior citizen, for example, yan ang isa sa mga pinaka laging pinagmumulan ng kung ano-anong Delikado fake news. talaga yan. Oo, delikado yan. And then, ang kagandahan dyan is yung nanay ko, kapag meron siyang nasasagap na feeling niya fake, hindi naman niya sinishare sa Facebook niya. No? Ang ginagawa niya, screen cap niya, papadala niya sa akin. Yan, same with my mom. Parang, is this true? Etc. That is, that is the critical thinking that is necessary. Hindi pwedeng basta-basta ka naniniwala. At mas malala, hindi pwedeng basta-basta kang nag-share. Oo, kasi kakalat yung peking balita di ba? It's very dangerous, especially sa mga kabataan and especially dun sa mga kamag-anak nating medyo nakakatanda, na kumbaga hindi sila lalo na for example my mom, no, hindi sila lumaki during the time of the internet, no. Ano sila? Sanay sila na pag may makita sila sa TV, yun na yun. Oo. 'Di ba? So ang likelihood is maniniwala kaagad sila doon sa makikita nila sa Facebook. Chiki, yung Facebook, kilala ka niyan. Mas kilala ka pa ng Facebook kaysa kilala mo sarili mo. Totoo. Diba? So ang mga ina-analyze ka nun merong algorithm yan. Correct. Na ang nangyayari, yung mga lumalabas sa feed mo, whether totoo o hindi, it is designed na mag-take advantage dun sa mga bias mo. Oo, base dun sa mga interests mo, ganyan. And it is intended to elicit emotion. Okay, so unfortunately, Chiki, no, hindi na ganun kasimple ang mga bagay-bagay, especially nowadays, no, we have the elections coming up. I know it's a big topic nowadays, no, everybody's talking about the elections, but I'd like for us to step back. Pag-isipan nating mabuti kung ano nga ba yung proseso noong pagsasabi kung alin ang totoo o hindi, especially online, no. So ang maipapayo namin sa ating mga viewers, ang simula is yung hinay-hinay. Pag may nakita ka, stop. Think. Okay? Huwag ka munang gagawa ng kahit na ano. Think ka muna. Think ka muna. Okay? Hinay-hinay, isip-isip. Kasi ang mangyayari, let's say, kunwari, merong post na kahindik-hindik, kunwari, may namatay na favorite celebrity mo, ganyan. Dahil malulungkot ka, magagalit ka, ang tendency mo is like and share. And once that happens, lahat ng mga followers mo, na syempre, hindi naman nila maiisip na nagsasabi ka ng hindi totoo, di ba? Hindi naman nila iisipin na nagsisinungaling ka, sila rin maniniwala. And before you know it, kumalat na yung maling balita sa libu-libong mga tao, and yun yung iniiwasan natin sa Think Ka Muna. Hindi lang fake news ang pinag-uusapan natin when it comes to Think Ka Muna. Itong Think Ka Muna Pilipinas ay ang corporate social responsibility equivalent, no? Or corporate advocacy dito sa MediaQuest. Kasi going back, bilang isang grupo ng mga media companies, talagang ito ang pinakamahalagang gawin natin. Maliban doon sa nagsasabi tayo na totoo, nag-iingat tayo mismo na tayo, hindi tayo nagkakamali sa mga sinasabi natin. Gusto rin ng MediaQuest na turuan ang bawat Pilipino na gamitin ang kanilang Think Ka Muna skills, no? Ang kanilang abilidad na sila mismo ang nakakapagsabi kung alin ang totoo o hindi. And maliban dito sa fake news, we're also talking about responsible use of gadgets. Okay. Maraming everything to do with how people
process digital media, no? Kung paano natin ginagamit ang impormasyon, especially online, covered yan ng media and information literacy. At kaya tayo nandito for Think Ka Muna Pilipinas, is gusto nating palaganapin itong media and information literacy dito sa Pilipinas. So mga kapatid, dalawa po ang dapat nyong tandaan yan, critical thinking at yung media and information literacy. That will delve deeper into mamaya, no? Pero Attorney Charles, malaki ang role kasi ng media, lalo na sa information campaign, no? What can you expound what else we can do para masuportahan itong Think Ka Muna campaign natin or Think Ka Muna Pilipinas at para din makatulong dun sa mga nakikinig sa atin ngayon at gusto talagang matuto ng critical thinking. Okay, simple lang. Hinay-hinay, isip-isip. Okay, pagka sinabi mong hinay-hinay, stop lang, stop. Huwag ka muna mag-iisip. Stop. Okay, take few seconds, 'di ba? Kumuha ka ng composure sa sarili mo and tingnan mo yung post. Tingnan mo. Masyado bang outrageous yung nakasulat dito? Is it too good to be true? Etc. So, before you do anything, tigil muna para magkaroon ng pagkakataon yung brain natin na mag-process ng information para hindi tayo nagpapadala sa emosyon. Yun yung basic framework natin. Stop and think. Pero mahalaga yung stop. Kasi ang ibang tao, akala nila nag-think na sila. Akala nila na pag-isipan na nila mabuti, yung pala hindi. Okay? And that's because they did not take the time to take a pause na para pag-isipan muna. So, okay, tapos na yung pause. Yung next step is aalamin mo ngayon kung totoo o hindi. Kadalasan, tinatamad yung mga tao. Tayo, di ba? Kasi ang automatic nating ginagawa is maniniwala ka. Kasi lumabas sa Facebook di ba? It has to be true, di ba? Parang kumaga nasa mga 70-80% ka na maniniwala ka. Attorney, share ko lang, no? Pag ganyan, kasi sinasabi nga ni Attorney Charles Sejano, tinatamad tayo to verify, di ba? Kung ano yung nakikita nating impormasyon at nababasa. Usually po, personally, ang ginagawa ko po, kung tamad po talaga kayo, madali lang pong pumunta ng Google. Yan. Tapos tingnan nyo yung yung keywords. Kunwari, EJK, di ba? Extrajudicial killings. Tapos, kunwari, Pangulong Rodrigo Duterte, lalabas lahat ng mga latest news, legit news. And kapag sinasabing legit news, dapat yung mga, syempre, yung mga sa Radyo 5, sa One News, sa 1PH, ganun, di ba? Sa mga legit news channels. Kapag lumabas dyan at talaga namang consistent, most likely, totoo siya. Yes. Diba? So, that is part of why we're doing this, Chiki, no? Kasi tayo, bilang MediaQuest, bilang Radyo 5, bilang TV5, bilang One News, 1PH, diba? Lahat tayo, meron tayong responsibilidad sa ating mga sarili, bilang mga journalist, bilang mga newscaster, na tama yung sasabihin natin. Pero tayo mismo minsan naloloko. Diba? Lalo na pag napakagaling ng panloloko. Like for example, yung mga executive order na hindi pala totoo, diba? Kasi pulidong-pulido yung pulidong-pulido pagkalatag ng kunwari ng memo. Kunwari, diba? Na walang pasok, for example, diba? So, pagka ganun, ang magagawa mo is you have to verify the source. Kailangan alam ng bawat Pilipino kung paano mag-verify ng fake news. Okay? And then that's just one very, very important aspect of Think Ka Muna Pilipinas. What we're trying to accomplish here is we are going to arm each and every Filipino that has access to a cell phone or to media on whatever platform with the critical thinking skills necessary. Ganun lang yun. It's a life skill, Chiki. So, habit forming siya, no? Yung kunwari, nagsuscroll ka, titigil ka muna. Kasi tayo, dire-diretso lang yan Ayaw mong tumigil Ang nakaka-addict kasi yung cellphone, Chiki, di ba? Mabilis ang information talaga kasi cellphone. Bago ka matulog, kunwari, di ba? Nagsuscroll ka sa Facebook, ganyan. Pag may nakita ka, shucks, kailangan kong i-share kagad to sa mga followers ko, di ba? Kasi maniniwala ka. So, pagka, kunwari, meron kang pagkakataon na maghinay-hinay at mag-isip-isip, ang next dyan, Chiki, is yung galaw-galaw. Kailangan alamin mo kung ano yung gagawin mo next with that specific bit of information. For example, fake news. Hindi mo na siya i-follow. I-block and delete mo siya dun sa feed dapat. mo. You should be able to sanitize kung yung mga nakikita mo. Kasi ang role natin bilang media organizations, kumbaga tayo ang nagsasabi sa ating mga viewers kung ano yung reality.
out there, no? Kumbaga, yun yung nagiging reality for them. So, pag tayo mismo, hindi tayo nag-ingat, at kapag tayo hindi natin maturuan ng mabuti ang ating mga listeners, ang ating mga viewers, natatalo tayo ng mga manloloko. So, gusto nating labanan to. Ang kagandahan po kasi mga kapatid, dun sa mga legit news channels, like for example, yun nga, yung TV5, News 5, One News, 1PH, yung mga ganyan po, ay, alam mo minsan, although hindi ko na-experience sa ating organization, no, merong fake news na, hindi siya fake news, hindi kasi malicious yung intent eh. Legit siya na news source, and I won't name it anymore, no? Pero mali yung naging news, pero ang kagandahan dun, kino-correct po nila yun. Oo. Mahalaga din yan kasi tayo bilang news organization, meron tayong karagdagang responsibilidad, ika nga. We hold ourselves to a higher standard sapagkat kapag nag-think ka muna yung mga tao, sa'yo siya titingin. Tayo ang magiging source ng verification. Okay? So, pagka ganun, tapos tayo mismo mali, wala na silang pagkukuhanan ng iba, 'di ba? I mean, 'di ba, parang ano siya, we are able to rise up to our responsibility bilang media organization, not just by telling the truth, hindi lang dahil puro katotohanan ng mga sinasabi natin. Dito tayo sa totoo, 'di ba? 'Yun yung ano natin, battle cry natin dito sa Radio 5. Maliban doon, kailangan turuan din natin ang ating mga viewers kung paano hanapin ang katotohanan. And that is the essence of Think Ka Muna Pilipinas. Oo. And speaking of the essence, nasa gitna rin ito, itong tinatawag mong MIL, di ba? At ano nga ba, Attorney Charles, itong MIL? Kasi masyadong highfalutin para sa mga normal na Pinoy. Media and Information Literacy, di ba? So, i-simplify natin, Chiki. Ano lang yan, hindi ka nagpapaloko. Dahil hindi ka maluloko kapag alam mo yung mga MIL. Alam mo yung mga konsepto ng MIL. Maliban nga, like I said earlier, Chiki, maliban sa kakayahan nating alamin kung alin ang fake, alin ang hindi, nandyan din yung responsabling paggamit ng social media, yung mga itinuturo natin sa ating mga anak, Chiki, no? So, guilty ako dyan. Guilty kami ng asawa ko dyan na yung aming mga anak, nakadikit sa gadget. Ikaw rin ba? Ginagawa mo rin yan? Oo, kasi best nanny talaga yun eh. So, best yaya yun eh. Isa yan sa mga ipinaglalaban namin. Na mali, di ba? Mali. Kasi mali. Sa totoo lang, kapag inabot mo sa kanya yan, una-una, nade-develop ng bata yung addiction to the gadget, no? And marami po tayong makikita mga study kung bakit hindi ito kanais-nais. It will cause long-term psychological effects on the child. Nakikita ko na nga yung short term di ba? Tatawagin mo, hindi ka naririnig. Tapos, kapag inalis mo yung gadget sa kanila, galit na Magdadabog galit. Yun. Galit na galit. So, that is another very, very important aspect of media and information literacy. We don't have time, no? Wala tayong sapat na oras, Chiki, para discuss isa-isa lahat ng mga topic under MIL. Ang gusto po namin sana is makibahagi tayo sa ginagawa ng UNESCO all over the world. In fact, last week of October, merong tinatawag na Global MIL Week. May ganun pala. Meron, di ba? So, ako rin, nung inaaral namin to, we are looking for ways to connect with as many organizations, like for example, UNESCO, yung mga universidad, yung mga kaibigan natin sa gobyerno, down the line, Kasi sa totoo lang, it becomes a matter of educating everybody. Ang problema natin, Chiki, ang MIL, itinuturo yan, too late na. Ang pagkakaintindi ko po ay itinuturo itong MIL in senior year of high school. Wala na. Na-develop po na yung habits. Yung formative years kasi ang sinasabi nila, maraming research, ages 1 to 7. Correct. Oo. Okay. So mahirap siguro ituro sa ages 1 to 7 yung ability to spot fake news, no? Pero ang pwede nating ituro sa ages 1 to 7, yung abilidad na hindi ka nakadikit lagi sa cellphone. Yes. So, ang kailangan nating kausapin dyan, Chiki, is yung mga nanay, mga tatay. Kasi sa totoo lang,
nagkakaroon ka ng free time eh. Di ba? Pero binabawasan mo naman na. Oo, Binawasan ko oo, na talaga. Oo, merong kumbaga merong time limit. Hindi naman Yes. pwedeng alisin completely. Oo. Di ba? Kailangan kasi merong reality is mahusay, part of mahusay their na. life eh, di ba? Yes, oo. Kasi nandun yung mga lessons. Yes, oo. Di ba? Ginagamit sa school eh. Correct. Oo. So, yun. Pero Attorney Charles, meron bang mga nakaplanong initiatives or events no ng Think Ka Muna campaign or under this campaign? Okay, we are formulating various collaborations, no, starting with UNESCO, and down the line we are also developing digital materials that we can share with our maganda. all of our viewers. No, it's still a work in progress Oo. right now, Chiki. So right now, ang ginagawa namin ni Sir Mon is we are participating in these interviews. We just want to get the word out there regarding Think Ka Muna Pilipinas kasi madali lang siyang i-apply in theory. No? Kasi iisipin mo lang eh, di ba? Easier said than done Easier ba? said than done. Oo. Mas madali pag sinasabi mo, pero Oo. pag ginagawa na, mas Oo. mahirap. No? I think, Chiki, ang pinakamahalaga dito is for each Filipino, bawat Pinoy, dapat naiintindihan nila yung value noong hindi pag-spread ng fake news. Kasi marami ng iba-ibang phenomenon ngayon online, Chiki. Ay, wait lang. Since na-mention mo yung phenomenon, artificial intelligence. Yan, isa pa yan. Oo. Paano nito naaapektuhan ang media literacy, ang ating pagbibigay ng news, pagbabasa ng news? Paano naapektuhan ng AI? Okay, very very good question, Chiki, no? Kasi itong AI, malaking halimaw ito na makakaapekto Yan talaga. doon sa lahat ng pinaggagawa natin as news organizations, from the side of the journalists, from the side of the network, down to the side of yung mga viewers. Kasi, again, pagka napakahusay ng pagkakagawa ng deepfake, ng artificial intelligence, maluloko ka eh. Oo. Maluloko ka. So ngayon, hindi ka basta-basta maniniwala sa mga nakikita mo. It's no longer seeing is believing. Kasi pag nakita mo na, dapat hindi ka pa rin mag-believe agad. So grabe, no? doon papasok ngayon yung kakayahan mo na parang, wait lang, tingin ka muna, hinay-hinay, isip-isip, and then, doon sa isip-isip portion, check mo ngayon, teka, saan ba nanggaling to? Sino ba ang nag-send sa akin ito? Anong Facebook page ba ang pinanggagalingan na itong impormasyon na to, for example, di ba? And if ma-identify mo siya as fake news, itong, kunwari, isang video na kumalat na hindi pala totoo, meron tayong responsibilidad na i-delete mo yan. Aalisin mo yan sa feed mo. Oo. Kailangan i-sanitize mo yung feed mo para hindi ka maging part ng problema. Kasi unfortunately, Chiki, ang mga listeners natin, 'di ba, parang not all of us have all the time in the world to do the fact checking, ika nga, 'di ba? So, ang pinakamahalaga for our listeners out there is alam nyo na makinig sa Radyo 5. Alam nyo na manood ng Frontline Pilipinas. Yes. 'Di ba? Alam nyo na ang mga pinagkukuhanan ng tamang impormasyon ay itong mga Facebook site na ito. Oo, kasi itong mga legit news channels nga, mga kapatid, dumadaan kasi yan sa proseso. Correct. Kumbaga, sinisift through nila Yes, yung mga news, di ba? Oo. Para ma-verify, para masiguradong totoo talaga. Yan ang role ng journalism, ng media organization in 2024. Kailangan labanan pati yung AI. Oo. Okay, pati tayo dapat hindi tayo naloloko. So, para sa mga viewers natin, again, uulitin ko, think ka muna, hina-hinay, isip-isip. Yun. So, huwag kalimutan yung stop muna, mga kapatid. Oo. Pero sa akin lang, yun talaga, mabilis lang naman, kung yun sa mga tamad at walang oras, yun nga, nyo lang, search nyo lang online, di ba? Oo. Yung news item na yon o keywords ng news item na yon, lalabas naman yun kung legit eh. Oo. Dun din galing sa mga legit news sources. Correct. Chiki, we have to also, kailangan sa loob ng bawat Pilipino na marami talagang manluloko. Merong mga taong ang gusto nilang gawin is lokohin ka para yung decision mo maiba. O, lalo na ngayon, panahon ng election. Papunta diba? na tayo dun eh. I'll leave it to your next guest, Chiki, later on to discuss regarding the elections. Pero in this day and age, napakahalaga talaga nung ability natin na alamin kung ano ang totoo and kailangan i-develop natin
within ourselves, no? Nasa sa atin yan eh. Hindi tayo pwede mag-rely sa ibang tao, no? Although tayo dito sa MediaQuest, we will try our best to help people look for the truth, na tulungan natin silang hanapin kung anong totoo, gaya ng ginagawa natin para sa mga magulang natin. Yes. Diba? But tayo, bilang organisasyon na malaki, maraming nanonood sa atin araw-araw, pinapalaganap po namin ang mensahe na sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Kailangan mapanuri tayo, guys. O yan, maraming salamat. Classmate? Classmate. Hindi po talaga kami classmates, pero classmates kami dun sa kung saan kami umeere dati. Oo. Thank you very much, Attorney Charles Lejano. Maraming salamat, Chiki. And thank you to Radyo 5, 2FM for having me here. Thank you. O mga kapatid, mamaya pag-usapan na natin itong party list system, no, na tinatawag. Intindihin po natin to. Kung kayo po ay may mga opinion o komento, join na sa ating discussion online naman po, no? Baka ikaw na ang magwagi ng maagang pamaskong 500 pesos. Merry Christmas! Huwag bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chiki Verhel. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang basehan mo sa pagpili ng party list? At dahil Burr months na, may maaga kaming pamasko para sa inyo, mga kapatid. Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamaganda at malaman na komento. Again, pag-isipan nyo po yan, ang inyong mga komento, dahil nga 500 pesos din po yan. Hindi basta-basta po yan. Sagutin ang question of the day at i-share ang ating live stream. Pero take note lang po, dapat naka-public ang inyong pag-share sa ating Facebook page. And at this point, mga kapatid, live po via StreamYard, no? Si Attorney Michael Yusinko. Siya po ay Legislative and Policy Consultant at Research or Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Chiki, at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Oo, diretso na po natin dito sa topic, no, natin na party list. Paano po nabuo ang party list at kailan ito nagsimula rito sa Pilipinas? So yung party list system natin is a creation of the 1987 Constitution. No? So ang simula nito basically is from the time na napasa yung party list law. No? So, ang party list system na mandato ng ating saligang batas ay para doon sa mga political parties na hindi lumalahok doon sa traditional electoral competition katulad ng mga nasa legislative districts. Yung mga hinahalal natin na congressmen at congresswoman doon sa distrito natin. So, itong party list system, ang kanyang design, ang kanyang purpose, ang rationale niya is mabigyan ng pagkakataon yung mga tinatawag na non-traditional political parties na meron silang pagkakataon na magkaroon ng mga pwesto doon sa ating mababang kapulungan. So parang ano siya, no? Would you say marginalized itong mga nire-represent ng political parties or not necessarily, party list or not necessarily? Attorney? Ay, nag-freeze yata si Attorney Michael Yusinko, no? Pero balikan natin dahil marami pa tayong gustong gustong tanungin sa kanya. Pero habang meron po tayong oras, tingnan na po natin muna. Okay, wala na pala tayong oras muna sa ngayon para bumati. Balikan po natin si Attorney Michael Yusinko. Attorney, ayun nga po, ayan, okay na si Attorney. Yun nga po, no? Itong party lists, yung mga party list natin po ay masasabi po natin mga marginalized sila or not necessarily po? So not necessarily, no? So gaya na sinabi ko kanina, ang original design is for non-traditional political parties which may include yung mga marginalized sectors natin. So in other words, ang batayan natin para sa party list is the fact na hindi sila yung tradpoles na political parties. Okay. So,
necessarily, they will include yung mga tinatawag nating marginalized sectors or yung mga not necessarily marginalized but yung mga sectors natin na katulad ng labor, fisherfolk, agriculture, youth, etc. etc. Attorney, yung tinatawag na operational systems, no? Kasi dinedetermine ng Kongreso. Correct me if I'm wrong po. Ano po ang mga kapansin-pansin o tinatawag nating salient points ng Party List System Act? Nako, mahirap pag-usapan ngayon yan, ano, kasi parang outdated na kasi. So, ay, okay. Yung party list law natin, which was enacted, I think, in 1995, if I'm not mistaken, is already outdated. At meron na tayong mga experience at datos na nagsasabi na kailangan na itong repasuhin, no? Overhaul, actually, ang kailangan gawin, no? Kasi, bilang halimbawa na lang is, marami ng mga representante ng party list na hindi na galing sa non-traditional political parties. No? In other words, hindi na sila non-traditional politicians. Miyembro na sila ng mga political dynasties, which means traditional politicians sila. Ayun. So yung katotohanan pa lang na yun, na yung mga party list representatives natin ay hindi mo na matuturing na mga non-traditional politicians, isa na yung ebidensya na talagang pumapalpak na yung party list law natin at kailangan na itong i-overhaul. So, just of course, no, at talagang mahirap tong i-discuss, no, in detail itong pag-overhaul ng ating party list system o yung mga qualifications o mga rules about this or surrounding the party list system. Pero kung kayo po ay tatanungin, I guess just a few points, ano ang pinaka-importanting dapat baguhin po dito sa ating party list system? So yung pinaka-importanting kailangan mabago is dapat ang mga nominado ng mga lumalahok na party list parties ay dapat malinaw na malinaw sa batas na hindi dapat traditional politician. In other words, dapat hindi sila bahagi ng isang political family or isang political dynasty. Kasi ang intensyon, ang rationale ng ating saligang batas, ulitin ko, no? Ito kasi yung dapat i-emphasize, yung mga party list, political parties, dapat non-traditional political parties sila. Ibig sabihin, yung mga miyembro nila, yung mga nailalagay nila sa Kongreso, hindi dapat ito mga traditional politicians. Na in other words, hindi ito dapat mga apelido na kilala na natin o yung mga tumakbo na sa distrito, yung mga nakilahok na sa pagiging senador o sa pagiging miyembro ng House because they are considered as traditional politicians. Ang dapat lang na makapasok dito sa tinatawag nating party list system ay yung mga nominado o nominees na hindi bahagi ng yung tinatawag nating traditional politician. So still along the lines, no, attorney, of what we're talking about patungkol nga dito sa party list system and yung mga rules surrounding this, yung qualifications po, ano po ang nakasaad sa batas tungkol dito for you to be, for example, to become a nominee or maging parte, no, ng party list? So that's one of the main gaps of the law, no, of the current law, kasi ang nakalagay lang sa batas yung basic minimum requirements, yung residente ka, citizen ka ng Pilipinas, nasa edad ka at residente ka ng Pilipinas. So yung mga basic requirements lang ang nakalagay doon sa party list law, no. Basic personal requirements na katulad din ng mga requirements doon sa legislative districts and local officials. So, walang sinasaad doon sa batas na dapat yung nominado o yung nominee ay may kinalaman at directly involved dun sa sektor
na kanyang nire-represent. No? Walang nakalagay na ganun sa batas eh. Grabe, ang luwag So, naman pala. Oo. So yan yung isang malaking gap doon sa party list law na obviously na-exploit ng mga political dynasties, no? Kasi very basic requirement lang. So magtatayo sila ng party list nila. Tapos doon nila ipapasok yung kamag-anak nila o kaalyado nila. Sa mga kakatune in lang, no, 4:38 po ng hapon, kausap po natin si Attorney Michael Yusinko. Siya po ay ang isang legislative and policy consultant. So, Attorney, given us, kanina po kasi mga kapatid, tinanong ko po si Attorney, no, kung ano pong dapat baguhin dito sa ating batas, no, regarding the party list system. Una, sinabi niya dapat hindi na allowed yung political dynasties o mga magkaparehas na apelido, no? Magkapamilya. Pangalawa, ito nga pong dapat i-define, no, yung ating qualifications para makapasok o maging nominee sa party list o sa isang party list. So natuklasan po natin sa ating pag-uusap with the attorney na napaka-lenient, napakaluwag pala itong kasi kailangan nga i-define kung sino lang dapat ang makapasok. So kung ganyan po ka-lenient, meron po bang nagiging nuisance na parang disqualified party list? Nangyayari po ba ito? Oh yes, no? Ang nangyayari is maraming nag-organize ng party list nila just a few months before the election and then mag-a-apply sila sa COMELEC for accreditation, no? So minsan kadalasan pala over 100 party lists are trying to join, katulad ng recent filing of candidacy. Tapos ang COMELEC, iisa-isahin niya yan, hahanapin niya kung sino yung mga totoong party list na talagang genuine yung intention na tumakbo at i-weed out niya. So maraming mga nadideclare na nuisance yung hindi natatanggap yung kanilang application for accreditation. Kasi nga, ang nangyayari is napakadaling manalo Napakadaling manalo sa party list. Kaya maraming mga political dynasties kanya-kanyang organisa na sila ng mga party lists nila. Pero buti na lang hindi naman sila lahat nabibigyan ng accreditation. But still problema pa rin 'yan, no, na yung mga party list natin, karamihan sa kanila nagiging shell na rin ng mga political dynasties. Attorney, para dun sa mga hindi nakakaintindi, paano ba nananalo tong mga to? Kasi ano ba yan? Isa lang ang iboboto? Tama ba? Isa lang talaga ang iboboto. Kasi may mga nominees, di ba? So isa ang iboboto, tapos tama ba yun? 2% ng total votes ay isang seat? Paano pag sumobra? Paliwanag po sa amin ito, attorney, kasi medyo magulo. Hindi namin maintindihan. Chiki, talagang magulo at pati ako hindi ko rin maintindihan. Okay. Sa totoo lang. So, I will try my best to explain it in the best way that I can. Oh, yes, no? But please. please forgive me at pati ako rin ay nalilito. No? So, Okay. first of all, very controversial yan. Yung tinatawag na formula kung sino yung mananalo at kung ilang nominado yung mapapasok nila, yung how many seats, no? That is also a gap in the law, by the way. A huge gap in the law na napunuan ng mga desisyon ng Korte Suprema. So, itong sasabihin ko sa iyo ay hindi mo to mahahanap sa batas, no? Mahahanap mo to sa isang Supreme Court decision, which I could be misinterpreting also. So, Okay. Please forgive me. Noted po Anyway. yan. May disclaimer. Oo. Anyway, so ang binoboto ng mga botante is isang party. no? Okay. Hindi kandidato. Political party list ang kanilang binoboto. Out of 100 options, mamimili sila ng isa. So paano kino-compute yung sinong nanalo? So tama ka, merong certain percentage of votes na nakuha nila as against dun sa total number of people who voted. No? So ito yung tinatawag na
proportional representation. Okay. So ayon dun sa formula, kapag meron kang nakuha at least 2%, meron kang isang seat. Oo. No? Pero hanggang 3 seats lang ang pwede mong makuha. Okay. Oo. So halimbawa, 10% ang nakuha mong boto, 3 seats pa rin ang makukuha mo. You cannot get more than that. Okay. Mas malinaw naman po. Oo. Go ahead. Clarify ko lang, itong pinapaliwanag kong formula, hindi ito nakasaad sa saligang batas. No? Yung saligang batas natin, walang detalye yan tungkol sa party list system, maliban na lang doon sa ang seats in Congress dapat dedicated to the party list ay at least 20%. Yung detalye. Lahat ng detalyeng sinasabi ko ngayon, yan ay nakasaad sa party list law na ginawa lang ng Kongreso natin, and therefore, pwede nilang baguhin, pwede nilang repasuhin. Okay, attorney, na-mention nyo na rin no, na maximum of 3 seats lang. No? So, kunwari, yung 3 seats na yan ay napunuan na. Itong naalala nyo po yung kaso nitong si Diwata, 4th nominee kasi siya. So, ibig sabihin, pag ganun ba, wala na siyang chance. Tama po ba yun? Ang chance na lang niya, meron siyang chance. Ang chance na lang niya kung ma-disqualify yung isa doon sa unang 3 or matanggal yung unang 3, isa doon sa unang 3. Wala siyang chance kung halimbawa yung unang 3 ay halimbawa manalo sila at makuha nila yung 3 seats, wala siyang chance na mapasok doon sa Kongreso. Except na lang kung matanggal yung isa doon sa 3 at siya yung papalit. Okay. Paano naman po kung kaunti ang makakuha no, ng sapat na boto? Kasi nasa batas natin, 'di ba, na parang 20% sila sa Congress. Paano po 'yan? That's right, no? Ito na yung sinasabi kong judicial legislation, no? Kasi ginawa ng paraan ng Korte Suprema yung sitwasyon na yon na what if walang nakakuha ng 2%, no? Or dalawang party list lang nakakuha ng 2%, no? Paano pupunuan? So, merong formula. So, ang mangyayari, ira-ranking yung mga nanalo, no? They will be ranked according to the votes that they got. At i-share nila kung ano yung mga seats pang naiwan. Ia-alat doon sa mga sumunod, doon sa tigi-isa yata sila, if I'm not mistaken, doon sa mga hindi nakaabot doon sa 2%. So, ito yung sinasabi nating malaking gap doon sa batas, no? Na dapat talagang baguhin na, pero ang dapat magbago nito, Kongreso, hindi Korte Suprema. 4:46 po ng hapon. Ako po si Chicky Verhel. Ito ang programang Sagot Kita. Kausap po natin ngayon si Attorney Michael Yusinko na isang legislative and policy consultant. At ito na nga po ang susunod po nating tanong. Kasi kapag nanalo na nga po itong mga tinatawag nating kandidato ng party list, do they get the same chunk of budget dun sa ibang lawmakers? Of course, no? Dapat kasi they are in the same level as legislative district representatives. Walang distinction 'yon at all, no, under the Constitution. So kung hindi sila nakakakuha ng the same budget or the same privileges and responsibilities, by the way, meron tayong problema, merong discrimination na nangyayari. So the Constitution does not discriminate in terms of responsibilities and privileges between yung district representative and party list representatives. Maliban po, attorney, dun sa talagang main nila na trabaho, no, which is gumawa ng batas para sa kanilang sektor o yung sa mga nire-represent po nila, may iba pa po ba silang mga duties o mga tungkulin? They also possess the same responsibilities of any of congressman or congresswoman, no? Kung representante sila ng isang sektor, obviously meron silang advokasya doon sa sektor na yon na ipaglalaban nila sa Kongreso, but
once they get elected, they will assume the responsibilities of all of na kinakarga ng lahat ng mga miyembro ng House of Representatives. So, they have a responsibility to the budget, the responsibility to enact laws, to conduct inquiries in aid of legislation, and so on and so forth. So they will be functioning as regular members of the House of Representatives. Ang pagkakaiba lang is yung papaano sila nahalal. But other than that, ang pagkakaiba between the two types of members of the House of Representatives. Base dun sa mga nababasa po natin, 190 daw ang bilang ng party list na nag-file ng kanilang CONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Normal po ba ito na ganito karami o you think this is absurd? It's absurd, no? But it is normal. Kasi, in other words, it is expected. Kasi nga, talagang nagiging bulok na yung party list system natin. At ito na nga yung ebidensya na napakaraming gustong lumahok. Kahit sino-sino na lang. No? That's why it's also absurd. Kasi hindi dapat gano'n ang nangyayari na napakaraming gustong mag-participate sa party list election, which tells me na baka hindi nila nauunawaan ano talagang responsibilidad ng isang party list representative. Baka gusto lang nilang makapasok. Dito po sa 190 na nag-file ng kanilang CONA or Certificate of Nomination and Acceptance, yung 113 daw ay existing na party list. Ano po ang implikasyon nito? What does this say? What message does this give us? Well, it tells us na mukhang hindi na yata na a-achieve yung objective ng ating saligang batas na dapat yung mga representante na galing sa party list system ay hindi yung mga traditional politicians. That's what this tells me, no? At least, na ang mga political dynasties natin na dominate na nila yung legislative districts, they also want to dominate the party list. And therefore, kanya-kanyang gawa na sila ng mga party list nila. At ipapasok na nila doon yung mga kamag-anak nila. So, it is really a broken system. There's no denying that. At kailangan na itong repasuhin, kailangan na itong i-overhaul. Kailangan ibalik yung party list system doon sa original intention ng ating saligang batas. Pero malinaw naman po mga kapatid, naniniwala pa rin si Attorney Michael Yusinko dun sa original goal or intensyon ng party list system, pero sa ngayon ay mukhang nabababoy na nga, na hindi na nga tama yung nangyayari. Attorney, maliban dun sa na-mention po ninyo, yung mga political families, there are big names of course na maiisip po natin, bukod dun sa mga political families, meron din po kasi mga nag-file na mga influencers, mga celebrities, mga vloggers. Meron po ba kayong comment patungkol dito? Alam mo yun, I can accept actually kasi we are a democracy. Itong mga vloggers, social media influencers, meron naman if they are sincere and kung meron talaga silang ideolohiya na ina-advocate, then let them participate in the election contest, no? Syempre, within the bounds of the law, yun pwede ko matanggap. Ang hindi katanggap-tanggap is yung paglahok ng mga dynastic politicians sa party list system, no? Kasi yung mga influencers, Chiki, yung mga artista and mga vloggers, they still fall under the category of non-traditional politicians. Unless of course ang kamag-anak nila ay politiko rin, no? So hindi that disqualifies them. Ang sinasabi natin yung mga katulad ni Diwata, for example, na hindi naman siya traditional politician, di ba? So
kahit na ba vlogger siya or influencer siya, kung gusto niya tumakbo, kung gusto niyang lumahok through the party list system, pumapasok pa rin siya dun sa definition ng non-traditional politician. So, I have no problem with that. Ang problema talaga ng party list system natin ngayon, yung pinakamalaki, no? Yung pinakamalaking problema niya is nagagamit na rin siya ng mga political dynasties. Okay. Ang aming question of the day, attorney, ngayon, no, is ano ang basehan mo sa pagpili ng party list? Ito po ang question na tinanong natin sa ating mga taga-subaybay ngayon, no, ngayong hapon. So bilang po kayo ay isang analyst, ano ang payo nyo po sa mga botante sa kanilang pagpili ng iboboto na party list sa darating na eleksyon? So, my advice, no, very direct lang, very simple. Kung traditional politicians yung nominado nila, huwag nyo na silang iboto. So, what do I mean by traditional politicians? Number one, kung miyembro ito ng isang dynasty, ibig sabihin, meron siyang kamag-anak na nasa pwesto na, nasa poder na, huwag nyo na siyang iboto. Number two, kung itong nominado nila ay naging senador na dati, o naging congressman na dati, o naging mayor na dati, huwag nyo na rin silang iboto kasi traditional politicians yan. Ang dapat nating iboto ay yung party list na ang nominado nila, ang nominee nila ay non-traditional politician. Yung talagang masasabi natin na walang koneksyon sa isang dynasty, walang koneksyon sa politika, at ang tanging koneksyon lang niya ay doon sa grupo o doon sa sektor na nire-represent niya. So, yun lang ang payo ko, Chiki. Kung dynasty yung nominado niya, huwag mo nang iboto. Kung dating politiko, huwag mo nang iboto. Ang iboto mo lang is yung nominado ay non-traditional politician o non-traditional na naghahangad maupo sa House of Representatives. Ayun, at least may sistema na sila, attorney, sa pagboto o pagpili ng party list, no, sa darating na eleksyon. Maraming salamat, attorney, for gracing us with your presence this afternoon. Tsaka binahagi nyo po ang inyong kaalaman dito. Sabi nyo nga po kanina, may disclaimer, pero dun sa disclaimer nyo naman po, dun sa question natin kanina, mas naliwanagan naman po kami. No, mas naintindihan po namin ang itong party list system. Again, Attorney Michael Yusinko, maraming salamat. Have a good evening ahead. Maraming salamat po. Okay, mga kapatid, 40:55 po ng hapon. Silipin na natin ang mga komento ng ating mga netizens. Simulan po natin dito kay Zaldi Gutierrez. Ang sabi niya, I agree sa sinabi kanina about fake news, pero ang problem din kasi yung Meta. Sabi niya, tulad kanina may ads na sinasabi na nakulong si Sir Chinkitan. Ni-report ko yung ads, pati yung page and profile na nag-ads pero hindi pa man lang nag-suspend. Oo nga naman. Syempre may process, no? Mabagal yung process, no? Sa ganyan. Pero agree din naman ako kay Zaldi Gutierrez. Pero mabuti at no? Talagang ni-report niya yung page and yung profile na nag-spread ng fake news na ito or nagtangkang mag-spread ng fake news na ito. Si Anthony Mercador Papelieras, ang sabi para sa akin, yung katangian ng isang party list na pwede ko ilista sa balota ko ay dapat tunay na kumakatawan sa kanilang hangarin bilang lingkod ng inaasam na sektor. At yan na nga po yung ipinayo nga po sa atin ni Attorney Michael Yusinko na dapat kapag alam nyo na ang apelido na to ay nasa politika na, actually nakaupo na sa pwesto, huwag nyo nang iboto yung mga yan, di ba? Kung hindi naman siya, kung traditional politician naman itong mga to, di ba? Okay, Rosaline M. Olaso, ang sabi niya, ang basehan ko sa pagpili ng party list, unang-una may malasakit sa kapwa, yung tutupadin ang mga pangako nila at may dignidad at mga mabuting tao. No to party list na sariling kapakanan ang hangarin. O tama nga naman, Rosaline, thank you sa pagkomento. Si JC Son Fernandez ang sabi,
Ang basehan ko sa pagpili ng party list ay dapat makatotohanan ang ipinipresentang sektor o grupo sa lipunan o nasa laylayan. Ayan. At dapat na may nasimulan na at patuloy pa sa mga adhikaing tumulong at dapat walang involved na kilalang tao o politiko. Tumpak si JC Son Fernandez. Itong mga to ang na-mention kanina dun sa mga advice ni Attorney Michael Yusinko kung paano tayo dapat mamili ng party list sa darating na eleksyon. Si Larion, doble Larion squared ito. Ang pagpili ko po sa party list at yung basihan ko ay taong makakatulong sa lipunan. Sa barangay po, gaya namin sa sektor na mahihirap, kagaya na nagtitinda or vendor, sa mga farmers yun, at mga fisherman, at yung nasa laylayan ay dapat magbigyan ng tinig o ayuda. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga komento, pero eto, meron po tayong winner. 500 pesos winner, mga kapatid. Sino siya? Si Antonio Maipa. Congratulations, Antonio Maipa. At ito na nga po ang kanyang komento. Masalimuot ang pagpili ng party list. Napakarami kasing options. Pero applying the concept of #ThinkKaMuna, I'll do my research. And ano ba ang plataforma at ano bang sektor ng lipunan ang nire-represent ng isang partikular na party list? May experience ba o mahusay ang kanilang mga representatives? Mahalagang isaalang-alang ang mga ito sa pagpili. Hinay-hinay, mag-isip-isip para tayong lahat panalo. Grabe! Tumpak! Si Antonio Maipa, talagang na-connect pa dun sa ating Think Ka Muna campaign dito sa ating organisasyon na Media Quest. Maraming salamat mga kapatid at dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan sa ngalan ni Cheryl Cosim. Ako po si Chicky Verhel. Sagot kita!